skilled na big man. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok ngayon sa ABS-CBN Sports and Action. Anton Rojas, kasama si Coach Hammer, Martin Antonio, and we also have with us ang aming kasamang si Siege Tantenko. Ano ang nangyari sa Letran, Martin? Bakit sila napako sa 12 at nakahabol ang JRU? Ang Letran Knights nakakakuha naman ng mga tira tulad noon sa ilalim, ngunit napakababa ng kanilang field goal percentage. They only had 28.5% nung first half compared sa mas konti na tinira na JRU na 16, ngunit nakakonvert ng 38% na kanilang mga tira. At out-rebounded, kahit out-rebounded ng Letran ng JRU, mababa ang conversion rate nila. Medyo nag-misfire yung mga Knights. Kilala naman napakababa ang kanilang field goal percentage. Yes, kilala naman natin itong both teams na to. They are highly defensive-oriented. At itong JRU talagang sa loob pumupukol. Kaya medyo low-scoring ball game tayo. 14-13 at the end of 1. Pero alam naman natin, both teams have very talented offensive scorers. Yes, may kanya-kanya ng big three itong dalawang koponan to. Kevin Rizal, Mark Cruz, and Reynan Batak. Along with their rookie, ito si Jeric Balanza. At sa JRU naman, ito si Abdel Paducci, Techodoro, at Paulo Montero. Samantala, 3-second violation ang tinawag dito sa panig ng Letran. Quinto, charged with that infraction. 16 all. Ito ang unang deadlock dito sa ating laban. At ito na nga, nakikita na natin na full court pressure ang Letran Knights, which reflects the belief system ito ni Coach Aldrin Ayo na high-intensity full court defense, use the speed to their advantage. Cruz, nakuha ulit ang bola. Jeric Balanza, sumisilip sa poste. Balanza, umatake, binalik ang bola kay Cruz. 6 to shoot. Mark Cruz, cross-court pass. Quinto for 3. Yes, markado nga itong si Ginto. Talagang binibigyan to ng mga spot-up shots na ganyan sa drive and kick. Last game, nakapukol yan ng 2 3-pointer. Samantala, Grospe, nakalusot at sumabit pa ang defender. Panoorin natin muli. John Irvin Grospe, good setup jump by Paulo Pontejos. Ito nga, every time na dumadrive itong mga guards ng JRU, helpers come in, laging nalilibre itong mga mama sa ilalim at malalaki at athletic itong mga big man ng JRU na nakaka-finish dyan. High percentage shot, isama mo pa yung foul, pwedeng 3-point play para sa kanila. Yun ang sinasabi mo sa akin, Martin, before this game. Ang JRU talaga going for high percentage shots itong mga to. Number 1 yan last year sa field goals attempted inside the 3-point area. Wow. O talagang na-instill na ni Coach Vergel Meneses ang mindset na yon sa kanyang mga players to take high percentage shots. At ito nga, natawagan ng illegal screen. Itong si Abrego, Felix Abrego. Check that. Nabigyan siya ng isang moving screen. Substitution para sa Letran, Calvo. John Paulo Calvo, pinasok. Malalim din ang point guard rotation din ng Letran. Yes, they have Cruz, they have Luib, and then they have Calvo. Ng Batak, pwede rin magbaba ng bola. Dahil alam nga natin, parang may security agency. Itong si Coach Aldrin Ayo, marami siyang two-way players sa point guard spot, kaya't nakakapag high-intensity defense siya. Full court man-to-man ang ginagamit ng Colegio de San Juan de Letran Knights. Double team comes. Apreco, sinubukan makuha ang bola. Nakompleto! Nakompleto ng Letran. Again, ito ang interception. Ito ang si Felix Abrego making that play happen. Again, effort plays. Hindi na makikita sa stat sheet. It converts to another layup for the Letran Knights. Counter steal mula sa JRU. Grospe, pinasa kay Delapaz. Abdul Razak, Abdul Wahab. Yes, ito, na-exploit din naman ang trap. The more that you forward pass, maraming nalilibre sa ilalim. Abdul, underneath, making that shot. Kilala bilang isang defensive player, pero kaya rin mag-contribute sa offensive side.
ng bata, tumira, pupunta sa free throw line. Ngayon, balikan natin ang ating kasamang si Siege Tantenko na kasama ang kapatid ni Paolo Pontejo. Siege? Yes, Anton Martin, kasama natin ngayon ang pamilya ni Paolo Pontejo, ang kanyang nanay na si Tita Shoni at ang kanyang kapatid na si Philip. Philip, kanino nga ba nakuha ni Paolo yung kanyang galing sa pagbabasketball? Sa tingin ko sa mga titos ko. Pero hindi ko sila naabutan, pero naniniwala po ako doon nila nakuha. Doon niya po nakuha yung skills niya sa basketball. Bata pa ba lang siya na pinapakita niya na mahilig siya sa basketball? Opo. Paglabas po niyan sa tiyan, may hawak na pong basketball yan eh. Oo. Ako, kita-kita naman ngayon yung talent niya na mamaya bilang kapatid. Ano yung mensahe mo sa kuya mo ngayon na naglalaro siya at mensahe mo para sa career pa niya? Galingan niya lang. Kaya nila yan. Kaya nila mag-champion dyan. Kaya nila lagpasan yan. Tsaka sa career niya, ituloy-tuloy niya lang yan para mag-PBA siya. Pangarap na mag-PBA, yan ang nais matupad ni Paolo Pontejos at ng kanyang pamilya. Anong masasabi niyo doon, Anton, Martin? Well, Siege, alam mo, habang ini-interview mo si Philip, si Pontejos, nakashoot na naman ng isang tres. Meron na siyang 9 na puntos dito sa labang ito. So, nakita ko rin, nakasmile si Paolo nung naipasok niya yung 3-point basket. Ito yun, no? Ito yung 3-point basket na pinag-uusapan ko. Mukhang ang nakita sa screen na andun ang kanyang kapatid. I told you, nakasmile, oh. At ito nga, si Paolo Pontejos ang nagiging barometer ng guard. Sila ni Tate Chodoro ang nagdidikta kung paano ang ilalaro ng JRU Heavy Bombers. Nakuha na ng JRU ang kalamangan sa unang pagkakataon dito sa labang ito, 24-23. Yan ang kagandahan ng NCAA. Maski tinambakan ka, isang kupunan, double-digit lead, hindi bumibigay yung mga kupunan. Ito nga, nung unang laro natin, lamang na ng 17 ang Arellano Chiefs. Hinabol pa ng Lyceum Pirates ni... At muntik pag manalo. Last shot time. Oo. Nanalo ang Arellano, recap lang, 80-78 kontra sa Lyceum. So 1-1 na ang kartada ng Arellano, 0-2 ang Lyceum. And then of course, a while ago, behind 44 points from Mr. Brightside, Bright Acueti, nanalo ang Perpetual kontra sa CSB, 77-69. Bright na bright ang future ng Perpetual Health Altas. Calvo. Teka, may tinawag na foul. Yes, ito nga, natawagan ng holding foul si Paolo Pontejos. Chodoro babalik sa labang ito, pero bago yun, tumawag muna ng timeout ang Letran Knights. Kapit lang mga kapamilya, magbabalik po ang NCAA Season 91. Iyan yung pong natuto ngayon ang kampo ng Letran Knights na pinangungunahan ni Coach Aldin Ayo. Of course, Coach Aldin Ayo, as we mentioned a while ago, dating player ng Letran, champion team, back-to-back, 1998 under Coach Louie Alas, 1999 under Coach Vicky Pavis. Yes, matitibay din ang kakampi niya nun. Kirby Raimundo, Chris Calagio, John Paul Pryor, Erwin Velez. I think Mike Gonzalez was with that team. Karamihan ng mga mamang to naglaro sa professional leagues at nakita naman natin na hanggang ngayon nararamdaman ng mga Letranista ang epekto ng mga kampyonato na yun. Mukhang ganun na nagiging trend dito sa NCAA, partner. Yung mga dating players bumabalik sa kanilang mga school upang maibalik ang glory days ng kanilang mga paaralan. Ito nga, Ray ng Batak. Ika-14 na puntos na niya yan. Napakagaling talaga ng batang to. Ray ng Batak,
Nakakadalawang tres na dito sa ating laban. Pontejos, drop pass, and the shot is good. Ayun na naman, ito nga. Paulo Pontejos, umatake na naman sa gitna. Help defenders come. Sakto, nabagsakan na naman ng bola itong si Grospe. Panoorin natin muli. Dalawang red shirts ang dinaanan ni Paulo Pontejos para mahanap itong si Grospe. And JRU reclaims the lead, 27-26. Ito nga, nakikita natin, Anton, palitan na ng kalamangan. Nagbibigayan na ng effort itong mga batang to. Ito yung in-expect natin, Coach Hammer, sapagkat parehong koponan, very proud of what they do as a ball club. And they want to pick up win number 2. Soliano, unang field goal para kay Soliano. Ito nga, itong si Jom Soliano, alam naman natin na may kanitisan nga ang batang to, pero highly skilled. Nakita naman natin na ang galaw na yon, dinukot pa sa ilalim ng kilikili ng defender niya. Dom Soliano, not the tallest of centers, Coach Hammer here in the NCAA. And if you look historically, Letran always seems to have a tall center like Big Mac Andaya, Raymond Almazan. So Soliano somewhat has big shoes to fill, but that's what they're going to run with. And they trust that he can make up for his lack of ceiling. Idadagdag ko pa, hindi lang malalaki ang mga yan, mabibigat pa. Isama mo pa yung Eric Rodriguez na paborito ko talaga yan at si Jonathan Piñera. Red and blue ang balat mo pagkatapos ng laro. Tugong Arriba. Yan ang dumadaloy sa mga katawan. Itong mga Knights ng Letran. Samantala, Abdel Patucci pinalik na sa laban ni Coach Vergel Meneses. 28-27, 4 minutes and 33 seconds remaining here in the second quarter. Soliano. Tinawagan ng traveling. Yes, napakalaki nito ni Abdel Patucci. 6'6" center. Galing sa Cameroon na naglaro dito sa Basketball Without Borders. And by being coached by NBA veteran Luke Richard ang Baamuti. And the thing about Patucci is, he started basketball early kasi karamihan sa mga Africans na nakakausap ko, they start basketball during their teenage years. Itong si Abdel, he started at the age of 8. Alam naman natin sa European and African countries, ang primary sport na nilalaro nila is football. Yes. Kaya ang mga mamang to, kahit may kalakihan kumpara sa ating mga Pilipino, napakaganda ng mga coordination at napakabilis mag-adapt sa basketball. I mean, you compare Abdel Patucci and Pierre Tangqua. Donald Tangqua, excuse me. Kasi Pierre Tangqua, yun yung kanyang tatay. Yes, si Mr. Tangqua daw ang kanyang tatay. Si Donald Tangqua, 15 years old nagsimula mag-basketball. Itong si Abdel Patucci, 8 years old. So, ang laki ng pagkakaiba eh. Development at growth ng isang player yan. 8 years ahead. 10 years in, makikita mo na agad na umaangat ang skill level. Yan ang learning process ng tao eh. Ngayon, nabibigyan ng pagkakataon, more reps pag maaga ka nagsisimula. Pero ang kagandahan naman ng huli kang nagsimula, meron kang higher upside. Spoken like a true strength and conditioning coach. Coach Hammer talaga, more reps. Yes, the more reps, it makes an impression on your body. Mark Cruz trying to make an impression here. Missing though on that corner triple. Pero nandun sa ilalim ang kanilang starting center na si Soliano. Ito nga, si Jom Soliano nakabawi dun sa traveling niya kanina. Kumuha ng offensive rebound and the putback plus a foul. Let's take a look at it one more time. Hindi na box out ni Patucci at nakita nyo ang reaction ni Patucci. Yan ang cardinal sin sa mga big man. Kahit na gaano kakalaki, put a man on the rebounders. Kahit sinong malapit sa'yo, kailangan mo i-box out. Naagaw ang bola. Mark Cruz. Pinasan na naman sa kanto ng Batak. Step back ng Batak. High arcing shot. Wala. Mark Cruz, battle for the loose ball. Nakuha ng JRU. On the other side, Sanchez with the finish. Yes, ito nga, Dave Sanchez. Again, getting those leak outs, fast break points, getting the intensity up para sa JRU Heavy Bombers. 31-30. Lamang ang Letran. Pero nagkaroon na tayo ng 4 na lead changes at 4 na deadlocks dito sa laban na to. Patucci
tinawagan ng foul. Kitang-kita ang frustration sa mukha nitong si Abdel. Ito nga, ikatlong foul na ng mamang to. Wala pang punto si Patucci dito sa larong ito. Wala pa rin siyang rebound. So, it's been a nightmare of a Friday para kay Abdel Patucci, and he's getting an earful from the aerial Voyager. Yes, medyo Freaky Friday nga. Mukhang nawala sa wisyo itong si Abdel Patucci. Pero dikit pa rin ang laban. Inaantay lang natin na pumutok tong mamang to. Pero kudos to the Letran Knights for getting under him, getting those rebounds, putbacks, and showing more effort. At kaya ngayon, nasa kanilang kalamangan. Kitang-kita talaga na na-scout nila itong si Abdel Patucci. Credit the coaching staff, of course, of Aldin Ayo. At itong si Macjor Luib pala, birthday niya ngayon. Tama, birthday nito ni MJ Luib, ang starting point guard ng Letran Knights. Happy birthday, partner! Kaya kailangan siguro manalo ng Letran Knights. Ano kaya magiging celebration nila? Samantala, Sanchez and the rest of the Heavy Bombers looks to spoil Macjor Luib's birthday with a victory today as they tie the matchup at 32. Yes, nakita natin na nabe-break na nga itong full court man-to-man press ng Letran. Nakakuha na naman ng secondary transition basket itong si Dave Sanchez. Soliano, napakahirap na pasa yun. Nakuha pa ni Apreku ng bata, Kumeke. Kumeke na naman, tumira sa wakas. Walang tinamaan. At naubos na ang shot clock. Kailangan i-review ng mga officials. But it looked like a 24-second violation, Coach Hammer. Yes, ito nga. 24-second shot clock violation. Nadepensahan ng mabuti ng JRU Heavy Bombers. Itong Letran Knights. Coach Verhel Meneses, hindi masaya sa kanyang nakikita. Tabla ang ating laban, JRU kontra Letran. Ilabas ang daling. Hindi pong natuto ngayon ang arena dito sa lungsod ng San Juan. Napakasaya ng mga fans, estudyante mula sa Jose Rizal University at ang Colegio de San Juan de Letran Knights. Tignan naman natin itong post ni birthday boy, Macjor Luib. Yes, ito nga. MJ, padalhan mo naman kami dito niyan. Thank you, Knights. At mamaya, at the half, abangan po ninyo ang Dub Smash Challenge na ating mga magigiting naman ng araw ng NCAA. Challenge accepted daw. So, stay tuned for that. Samantala, Mark Rose trying to look for Apreco. Apreco hindi handa sa pasa na yon. Kaya babalik ang bola dito sa panig ng Heavy Bombers. Yes, pansinin mo to, Anton. Naka-leak out na naman itong si Dave Sanchez on that press break. Nakakuha siya ng almost touchdown shot on that. Nakakuha ng 1 foul and 2 free throws. Pangalawang foul na yan ni Ray ng Bata. Dave Sanchez, 8 points dito sa labang ito. 2 minuto at 15 segundo na lang ang natitira dito sa ating first half. Ito nga, isa sa inaasahang guards ni Coach Verhel Meneses, itong si Dave Sanchez. Stocky. Pansinin mo sila ni Tay Chodoro. Kung ikukumpara mo sa mga ibang guards sa NCAA, mas malalaki ang kaha ng mga mamang to. Kaya mas mahirap banggain at nababagay sa kanilang depensahan na half-court. Tamang observation mo, Martin. Ganun nga ang mga katawan ng mga gwardya nitong JRU, wanting to be known as a physical team. At ito ang kanilang shooting. Medyo hindi sila nakapukol sa labas kontra sa Arellano. Yes, despite of their non-making of 3-point shots, 0 out of 16, naitala pa rin lang kanilang unang panalo
Ngayon, inaantay natin ang pagputok ng mga shooters outside ng JRU Heavy Bombers. Pero sa fast break, gumagawa itong JRU, Gio Lasqueti. Meron ng 4 na puntos dito sa labang ito. But speaking of outside shooting so far, it has only been Paulo Pontejos na nakatatlong 3-point bombs na dito sa kanilang laban kontra sa Letran. 32-34. Make that 35-34 pagkatapos ng 3 na yon mula kay Ray ng Batak. 17 points na ang naitala ni Nambatak. Mukhang napalipat sa kanyang swerte nito ni birthday boy MJ Luib. 17 first half points. Abdul Wahab nakapuntos ulit. Nice pass underneath to him at lamang na naman ang JRU. That's the 6th lead change here in this game. Napansin mo nga, drumive yun naman yung Sanchez. Binigyan ng drop pass ang big man. Cruz, pinasa kay Luib. Nalibre si Nambatak. 19 na mainit na puntos. Ray ng Batak, ang ating former RPU standout under Coach Olsen Racela. Ang dati ring Letran Squire. I'm sure napakasaya ng Letran community na naglalaro siya dito sa Colegio de San Juan de Letran. Chodoro, nawala ang bola. Napulot ni Mark Cruz, tumingin sa oras at babagalan nila ang pacing ng ating laro. Nasabi mo nga na former Letran Squire itong si Ray ng Batak. Ito din si Mark Cruz at ang kanilang rookie na si Jeric Balanza. That shows the stability of the program ng Letran Knights. Mark Cruz knocking down a 3-point bomb. What a time for Mark Cruz to score his first field goal. Grabe. Unang puntos ng kapitan ng Letran Knights, Mark Cruz, nangyari sa dulo ng ating first half. What a game it has been para sa batang ito. Ray ng Batak, 19 na puntos para pangunahan ang kupunan ni Coach Aldin Ayo. Pero eto, parang umupo pa sa ere. Sumipa pa itong si Mark Cruz. 40-36 ang ating talaan. Lamang ang Knights kontra sa Heavy Bombers dito sa NCAA Season 91. Ilabas ang galing.